Sa Pilipinas, ang madalas na itsura ng mga unggoy, kulay kayumanggi at may mahabang buntot. Ito ang long-tailed macaque. Pero isang araw, tila nagliwanag ang gubat sa kaputian ng isang unggoy sa Sultan Kudarat. Itong 2016 pa niya makita namon dire basta karon nga sige gyapon nagapakita. So daw nakaupod na namon ini siya nga adlaw-adlaw. Ang na-discover namon ining white monkey, una-una sini nga naka-discover amo ang constituents mismo nga diri naga-star. Nagpaabot kami sa DNR kung ano ang pwede namon nga mahimo kag mabulig diri sa mga katawhan nga ari diri mismo sa lugar. Nagaplano kami nga mag-reforest diri. Malaya itong nagmamasid at naglilipat-lipat sa sanga ng puno. Mag-isa at tila iniwan ng kaniyang tropa. Parang nagdiwanag ang kagubatan sa paglabas ng puting unggoy sa kagubatan. Pero hindi lang daw ito ang nag-iisang puting unggoy sa Pilipinas. Sa katunayan, tila naging baby ng isang pamilya sa Bataan ang puting unggoy na kanilang umanong binabantayan mula pa noong nakaraang taon. Sinubukan ng aming team na kamustahin ang nasabing unggoy, pero tumanggi ang tagapag-alaga nito na magpaunlak ng panayam. Samantala, ang puting unggoy na nakita sa Sultan Kudarat mailap sa tao. Sa aming pag-aabang dito, ramdam namin ang katahimikan sa kanyang kaharian. Nang biglang, may kumaluskos. Sa wild, nasaksihan namin ang napakagandang kulay ng puting unggoy. Paliwanag ng mga eksperto, bihira umano ang ganitong itsura ng unggoy sa Pilipinas. Posibleng kaso ito ng leucism at hindi albinism. Isa daw yan sa yung term na sinasabi nilang leucism, meaning nagkulang lang yung pigment ng wildlife na yun. Siya lang yung kwan doon. Pero nakikipaghalubilo naman din siya sa mga kasama niya na unggoy. Naging viral ang mga larawan at video ng puting unggoy. Habang may wild instinct o mailap pa ang unggoy, naghahain na ng ordinansa ang lokal na pamahalaan para maprotektahan ito. Back then po, may mga naririnig na kaming mga kwento na may mga sightings po talaga ng mga white monkeys. Halos araw-araw po nila nakikita. Around 10 to 12 years na po siya na naging visible sa area. Agad-agad po tayo nag-notify sa Senro at Penro. Yung ating barangay local government unit, napakabilis rin po nila sa gumawa ng aksyon para po sa paggawa ng ordinansa po na for the protection and conservation of the area. Sa Davao, isang misteryosong nilalang ang aming susubukang hanapin. Ito raw ang pinuno na naghahari sa pinakamataas na bundok sa bansa, ang Mount Apo. Sa itsura nito at haba ng kanyang bigote, posibleng ito na raw ang pinakamatandang unggoy roon. This is my first time to climb Mount Apo. Kasama natin yung ating guide na mountaineer si Sir Terence. I have mixed emotions, excited and medyo challenged din. Sa Santa Cruz Trail ang daan ng aming team. Gulayan! Pero after gulayan, gubat na. Parang ayaw magpaakyat ditong Mount Apo. Sa boulders,
pahirapan ang paghahanap sa tropa ng mga unggoy na aming pakay makunan. Pero ang matandang unggoy na may mahabang bigote tila mahilap sa amin. Sa itaas ng Mount Apo, ramdam ko kung gaano ito kaganda. Sa aming pag-akyat sa boulders, isang matipunong leader na mga unggoy ang gusto naming makilala. Madilim pa lang, nagsimula ng maglakad ang aming grupo. It's very cold pero umiinit. Naamoy ka pa yung sulfur. Nasa 2 oras kaming naglalakad sa dilim. Hanggang sa bumungad sa amin ang napakagandang pagsikat ng araw. Taong 2004 nang idineklarang protected area ang Mount Apo. Higit 800 iba't ibang uri ng halaman ang matatagpuan dito. Tirahan din ito ng nasa higit 270 uri ng mga ibon. Kung saan 40% dito ay endemic o tanging sa Pilipinas lang matatagpuan. Grabe itong itong boulders na ito. Kaya tayo pumunta dito kasi meron tayong hinahanap hindi lang basta unggoy, pero itong unggoy nito mukhang mysterious dahil meron siyang parang mga English na mustache. Binansagang Mr. Suave ang sinasabing matandang unggoy na may bigote. Try nating hanapin. Kailan huling nakita itong alpha male na parang may ganong mustache? Ayan, ito. Last week. So may babaan na part natin konti. Mula sa aming pwesto, may ilang unggoy na kaming nakita. Ang mag-inang unggoy, hindi mapaghiwalay. Saan man magpunta, bitbit nito ang kanyang anak. Ang isang unggoy naman, berries ang kinakain. Malaya silang namumuhay sa boulders ng Mount Apo. Ang tropa ng mga unggoy, tahimik na binabantayan ng isang matandang unggoy. Natanaw namin siya sa itaas. May nakita silang alpha, no? Nagpapabilad. Kaya lang nakatalikod pa. Parang may kalbo sa likod, oh. Hindi kaya sugat yan? Hindi yun, Dok. Habang tumatanda kasi sila, nawawala yung mga balahibo nila, Dok. Sana humarap siya para makita natin kung yan ba yung hinahanap natin na may bigote. Tinutukan namin ng kamera ang isang matandang unggoy. Pero bigo kaming makunan. Ang tagal ko na nagdo-document ang mga monkeys pero ngayon lang ako nakakita ng monkey na may kulot na gano'n. Hindi pa rin kami nawawalan ng pag-asa. Ano yan? Go ahead, go ahead. Merong radyo. Ito ba? Nandito yung mga mga grupo ng unggoy. Wow, nakasalisi tayo. Sa series tayo. Doon na yung nila. Sa huli, bigo kami sa aming pakay na makita ang matandang unggoy na may mahabang bigote. At hanggang sa mga larawan at video lang na nakuha ng mga umakyat ng aming pinahawakang totoo ito. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.